Hello and good day. My name is Michael at ako ang inyong instructor dito sa Learn Computer Day. At ngayon po ay mag-share na naman tayo ng ating knowledge, tips, and ideas in regards to success in technology. So ginagawa natin itong mga videos na to para makatulong sa atin bilang developer, bilang isang interesado sa technology, at doon din sa principles of life, no? May halo itong philosophy. So itong ating i-discuss ngayon kasi it will define, no, kung ano ba ibig sabihin ng success. Kasi sa atin bilang tao, maraming meaning ang success. To become successful ay napakaraming kailangang sabihin para lang masabing successful tayo, at kanya-kanya tayo ng, of course, ng opinion dyan. But this time, ang gusto ko share sa inyo ay yung ating success in technology. So sige, start tayo sa pag-share ng knowledge in regards to success in technology. So una-una ay kailangan i-define natin ano ba yung success, no? So para sa akin, siguro ang isang magandang simula para malaman natin kung ano yung ibig sabihin ng success is tingnan muna natin sa internet, no? Ano ba yung definition ng success sa internet? At kapag kayo nag-research, makikita nyo itong ating nakuha ditong definition. Success, the opposite of failure, is the status of having achieved and accomplished an aim or objective. So, sa internet, sabi ng internet, and of course, yung internet ay hindi lamang AI yan, no? Yan ay sinusulat ng mga tao din. So, yung knowledge na meron dyan ay galing din sa tao. So, masasabi ko, ito ay definition ng tao, hindi ng AI. Okay? So, success, the opposite of failure, ibig sabihin ay kabaliktaran ito ng failure. No? Failure, yan yung hindi natupad, hindi natin nagawa, bumagsak tayo sa certain standard, hindi natin naabot yung standard, no, o kaya ay hindi natin na-meet yung criteria, so failed tayo, no. Kumbaga sa sa eskwela o sa course, no, kapag hindi mo na-meet yung kailangan requirements, magfe-fail ka doon sa specific subject na yun. And then ganun din sa halimbawa kung may deadline, hindi umabot, business man yan, anything, no, hindi umabot at hindi na-satisfy, so failure yon. So success, sabi, is the status, sabi dito, of having achieved, so, nakamit natin, accomplished, natapos natin, an aim or objective. So ibig sabihin, meron kang goal, meron kang objective, at narating mo yon at nagawa mo yon. So yan daw ay success. Pwede yan sa project na ginagawa mo, o kaya sa gusto mo ma-achieve sa buhay mo, or gusto mo ma-achieve sa yung work. So, depende yan, no, saan ginagamit, ano ang purpose, at ano yung mismong pinaka-goal mo dyan. So, yung defining success, kaya nasasabi natin, iba-iba yung meaning, no? It's because iba-iba rin tayo ng objective, iba-iba yung aim, no? Merong mga aim na napakahalaga, may mga goals sa buhay na ang sobrang, sabihin natin sobrang halaga, na kapag hindi natin nagawa yon is parang kailangan natin mag-try ulit, no? Ayan. So, next is, what is being successful? Being successful means the achievement of desired visions and planned goals. So, ibig sabihin may plano. May plano ka na, and then narating mo yung plano na yon, nagawa mo yung plano na yon. So ibig sabihin successful yung ginawa mong strategy, yung effort mo ay hindi nawala, yung effort mo ay nagbunga. Yun nga yung common na sinasabi na nating mga tao, yung kung ano yung tinanim mo, siya din ang iyong aanihin. So ibig sabihin pag nagtanim ka ng isang halaman o ano man yan, tiyak darating ang panahon, aani ka. No, wag lang siyempre pag bumagyo, ganyan, pag nagkaroon ng kalamidad, so hindi ka aani. Pero once na nagtanim ka, pwede kang umasa na isang araw kapag maganda ang panahon, maayos ang sitwasyon, magbubunga yon, no? Hindi kagaya nung hindi ka nagtanim pero gusto mong may bunga, no? O kaya mamimitas ka sa bunga ng may bunga, no? Yung kakainin mo yung bunga na hindi naman ikaw nagtanim. Of course, pwede mong bilhin, no? Bibili ka, pwede 'yon, no? So yung pera na 'yon na pambili mo is meron ka ring effort doon. So yun, that leads us to the next question. What is achievement? No, yung effort na binabanggit ko is an achievement. An achievement is a great accomplishment
something achieved with great effort or skill. So, ibig sabihin, yung achievement naman, pinagpaguran natin yan, no? Yung na-attain natin yung success, achievement, no, nararating natin yung goal, natatapos natin yung goal, na-achieve natin yon because of our effort. No, nandun yung salitang effort or skill dito sa bandang dulo. Ibig sabihin yan ay pinaghirapan natin, no? Pinaghirapan natin, pinagtiyagaan natin, nag-effort talaga tayo, and then na-achieve natin yung goal na yun. So, yung success, kagaya yun na sinasabi natin, ito ay depende sa iyo. Ano ba yung goal mo sa buhay? Ano yung goal ko sa buhay? At somehow dito sa ating discussion na to in regards to technology and even our philosophical side is tingnan natin yan para ma-apply natin agad sa ating buhay. Ano? Kasi kapag wala tayong goal sa buhay, ano nang magiging purpose no ng ating buhay? Kaya minsan diyan yung learning goals natin, yung goals natin sa buhay, kapag nagiging malinaw yan, malinaw yung goal mo sa buhay, nagiging malinaw din yung dadaanan mo, yung proseso na gagawin mo, no? So, maraming mga klase ng goals, no, pagdating sa buhay, at unahin natin yung learning skills, no? So, hindi tayo focus sa marami kasi napakarami niyan, no? Pag sinabi natin goals, napakarami, no? So, dito lang tayo sa side ng technology at learning skills, no, pagdating sa technology, no? So, bakit madalas tayo nag-aaral? No? Or sabihin na natin, bakit gusto natin mag-aral pa? Kung graduate na tayo ng high school, 75 yung grade natin, sabi nga nung isang nagsabi, sabi nung nagsabi, 75 lang naman daw ang kailangan. So, bakit mo pa, aanhin mo pa yung sobra, di ba? So, it depends on the goal. So, kung ang goal mo is pumasa lang at maka-move on lang sa next stage, moving on ka lang sa next stage ng learning, o kaya magka-college ka na, o third year, fourth year college ka. So, 75 talaga o passing grade, pwede na yun. Kung gusto mo lang mag-advance sa next level, yun lang ang goal mo. So, wala namang masama doon. Pero kung ang goal mo is to gain knowledge, no, matutunan mo talaga, no, ma-master mo, no? So, ibang goal na yan, ibang level na. No, kung ang level natin ngayon is gusto ko matuto kasi gusto ko magkaroon ng knowledge. And knowledge is power, sabi nga ni Ernie Baron, no, na mayapang si Sir Ernie Baron. No, so depende yan sa goal mo, no. Kung ang goal mo pumasa ka lang, graduate ka lang, tapos na, well, hanggang dun lang talaga ang buhay mo. Nakatapos ka ng college, yun lang. But if you want to learn because of knowledge, gusto mong matuto, no, at ito ay maging personal wealth, no, yung kayamanan mo na marunong ka sa part na yan, hindi naman para ipagmayabang, kundi magkaroon ka ng adaptability, magkaroon ka ng understanding what's happening sa paligid, sa mundo, no, and gaining knowledge is one part, no, na para mas maintindihan mo yung mundo. Well, iba siya talaga kapag nagtapos ka lang ng college dahil gusto mo lang magtapos, no? So, iba yon. Hindi mo siya magagamit for real life scenarios, no, real world problems, to solve real world problems. Hindi mo ma-achieve yan kung ang goal mo lang i-graduate ka lang at pagka-graduate mo tapos na, no? So, hindi ganon. So, we want to learn skills, we want to have knowledge because ito ay part ng ating self-improvement. No, sabihin na natin, hindi tayo nag-college, and then nagbabasa tayo ng libro, or sabihin na natin, madalas tayo sa mga technological discussion, nag-aaral tayo about technology, kahit self-study, no? Iba yung level nun kaysa doon sa gusto mo lang makatapos ng college, no? Magkaiba yan. No? So, kapag ikaw ay marunong at natutunan mo, knowledgeable ka, naintindihan mo yan, kahit anong mangyari sa buhay mo, hindi mawawala yung kakayahan mo to solve problems because of that knowledge. No, yan yung pinaka-base, pinaka-foundation ng buhay ng tao. Dapat meron kang kaalaman, meron kang knowledge. No, at yung knowledge mo ay laging lumalago, hindi ka nagiging stagnant. No, usually kapag merong, 'di ba, meron tayong idea of crab mentality, 'di ba? Yung crab mentality
ito ay madalas na na-define as hinihila natin o hinihila nila yung mga tao pababa. Bakit? Kasi yung base knowledge is hanggang dun lang. Ito lang yung level ng understanding, pero merong mga taong mas angat ang understanding dahil nga mas meron silang passion, may interest, no, pagdating sa maraming bagay. Pero itong mga grupo ng tao na nandito lang sila, dito lang kami, eto na, okay na kami dito, at nakita nila na may improvement dun sa iba. So, gagawin nila, hihilahin nila pababa para lahat pantay-pantay, no? So, yan yung nagiging bunga niyan. Pag konti lang yung knowledge natin, konti lang yung ating natututunan at wala na tayong interest mag-improve, magkakaroon tayo talaga ng crab mentality. Gusto natin i-level lahat ng tao sa level natin, which is hindi naman talaga pwede, no? Depende yan sa iyong development ng iyong skills. So that's why yung iba nakakaranas ng nanliliit sa sarili, no, hindi parang wala siyang confidence. That is because of lack of knowledge, no, and skills. No, so dito sa pangalawa, meron tayong reason. Next reason is yung next goal, no, for learning skills ay self-improvement. No, kapag ikaw ay natuto ng something new, ng mga new skills, nade-develop yung confidence mo. Bakit? Bakit nade-develop yung confidence mo? Sapagkat napapansin mo, nakikita mo na nung una, mahirap, hindi mo kaya, sumusuko ka na. Ayoko na, ang hirap pala nitong coding, ang hirap pala nitong programming language na to, ang hirap matutunan talaga, hindi ko kaya. And then, pinush mo yung sarili mo, nagsikap ka, ginawan mo ng paraan na, hindi, pagtsatsagaan ko talaga to, gagawin ko talaga, magagawa ko, kailangan matapos ko yan, kailangan magawa ko yan. And then, nagawa mo, so magkakaroon ka ng confidence, magiging confident ka sa iyong sarili, na next time, makakakuha ka ng ganong challenge, ng ganong problem is, makakaya mong isolve, kasi nagawa mo na eh. Nagawa mo na yung problem na akala mo hindi mo kaya, pero nagawa mo. So, nade-develop yung confidence mo doon. At hindi lang yon, of course, yung self-esteem. No, self-esteem is medyo tumataas yung tingin mo sa sarili kasi hindi naman sa pagmamayabang sa iba, iba yung esteem na yon, iba yung self-confidence na yon na pagmamayabang ka na, hindi yung self-confidence. Iba yon, no? Being boastful, magiging mayabang, no? Self-esteem is nakikita mo yung kakayahan mo. Ay, kaya ko pala. Akala ko hindi, akala ko mahirap. Kaya ko palang gawin. So, nabavalue mo ngayon yung sarili mo na, ay, hindi pala ako basta-bastang tao. Hindi na ako kagaya dati na matatakutin. Pag nakakita ko ng code, ayaw ko na. Okay, pag nakikita ko mahirap, ayaw ko na agad. No? So, maraming ganyan. Pag nakita nila, hindi nila naintindihan yung nangyayari, ayaw na nila, ayaw ko na. Eh, paano maintindihan yun? So, wala na yung lakas ng loob para alamin. No? Nagkakaroon lang ng lakas ng loob sa ganitong sitwasyon. Hindi naman lahat ng sitwasyon, ha. So, hindi ko sinasabing ganito in general yung nangyari, let's say, for example, based on my observation sa aking buhay, no, may mga kilala ako na nung una, hayahay sila sa buhay, patamad-tamad, no, at sila, yung hindi nila masyado na bibigyan ng importansya yung skills, learning skills, no, new knowledge, hindi nila nabibigyan ng importansya kasi nasa comfort level sila level of comfort na hindi nila masyado kailangan ng pera, no, hayahay lang, no. And then dumating yung time na wala ng pera, no. And yung iba pang ang nangyari sa mga kakilala ko, nagkaroon sila ng pamilya, no, nabuntis si girlfriend, ganun din, hayahay din ang buhay dati, no, patambay-tambay, kung saan-saan lang, kung ano-ano lang ang ginagawa sa buhay, ganun si boyfriend, silang dalawa, no. And then nung nagka-baby, ayan na, nung hindi na sumusuport ang magulang, ayan na, diyan na ngayon nagtanong, anong gagawin ko? Saan ako magsisimula? Saan ako mag-aaral? Anong gagawin ko sa buhay? Hindi ko na magagawa yan kasi may baby na ako. So, hindi ko na magagawa yan kasi limited na lang yung time ko. So, 'di ba? Doon ngayon nagkakaroon ng problem. So, yung learning ng skills ay nagiging mahalaga lang
kapag nandun na tayo sa kalagayang wala na tayong pera, no? Doon lang tayo usually nagkakaroon ng nagigising. Ay, ba't ba hindi ko to kaagad inaral? O doon tayo ngayon magmamadali, no? At kalimitan ang nangyayari, gusto nila na meron mga cases na nung wala na silang pera, is gusto nila mag-apply bilang virtual assistant, gusto nila mag-apply as developer, programmer, at gusto nila instant, no? Yung usual na tanong, ilang buwan niya bago matapos? Kaya tapusin to sa ganitong months. So let's say 6 months, 1 year. Ang tagal naman yan. Hindi ko kailangan yung ganyang, excuse me, hindi ko kailangan yung ganyang katagal kasi kailangan ko na kumita ngayon. Yan ang problema, no? So, sa ganun, hindi talaga yon magkakaroon ng maayos at magandang, sabihin na natin, sa sitwasyon. Ano, maliban lang may magpasok sa kanya, malakas na magpasok sa kanya sa company, at tulungan siya hanggang sa makuha niya yung ganong sweldo. Kaya lang later on, problem nun, kapag ikaw ay nakapasok, pwedeng nag-disguise ka as marunong, kumuha ka lang ng portfolio sa internet, sinabi mo sa iyo, sasabihin na natin, may ganong salbi natin na ganong pangyayari. So pagdating doon sa loob, makikita na hindi ka talaga marunong. Siyempre, yung may-ari, yung pinaka-boss, pag nakita niya walang silbi, itong mga tao na to, walang silbi yan, tanggalin yan, no? So, tatanggalin talaga kasi walang silbi. Of course, sino ba naman na magpapasweldo ng sarili mo? Maski ikaw, ilagay mo yung sarili mo sa, ikaw yung may-ari, ikaw yung magpapasweldo, nakita mo isang grupo walang ginagawa, katunga nga lang. O kaya sabihin natin may ginagawa sila, pero hindi effective, no? So, mangyayari, tatanggalin talaga yon, lalo na kung foreigner yan, no? Ngayong araw na to, tanggal ka na. Ganun lang kabilis pag foreigner, no? Sa Pilipino, may ano pa yan eh. Meron pa yang reprimand. Meron pa yang kakausapin ni boss. Ganyan. May mga advices pa yan bago talaga tanggalin. Pero pag foreigner yan, hired ka na ngayon, i-hire kita ngayon, pero bukas, pag hindi ka maayos sa isang araw, tanggal ka na, no? Ayun. So, kapag ikaw ay natuto ng skills, kahit hindi mo pa kailangan ngayon, nag-aaral ka na ng skills, madidevelop yung self-confidence mo. And then, yung self-esteem, makikita mo na kaya mo mag-solve ng problem. And then, nabavalue mo yung sarili mo na, wow, hindi pala ako basta-bastang tao kasi kaya ko mag-solve ng problem at technological problem ito, no? And then, nagiging positive ang thinking mo. Hindi ka madidepress dahil iniisip mo meron ka pang gagawin sa planetang ito, meron ka pang silbi sa mundong ito, at may mga problems ka pa na ikaw ang magsosolve para sa iba. No, lalo na sa business, napakaraming problem sa business na gusto nila mag-elevate, kumita, no, maging technologically advanced sila, no, naka-incline sila sa cloud computing, naka-incline sila sa yung ease of use, no, yung lahat ng bagay na pwedeng gamitin sa business. Kapag alam nila na ikaw ay marunong doon, no, at kaya mo mag-solve ng problem, kahit advices lang ibigay mo, consultancy, no, kung ano dapat nilang gawin, and then hindi ka mismo yung gumawa, gumawa ka ng team, no, isang grupo, ikaw yung team leader, pagawa mo sa kanila, ikaw yung designer, sabihin natin engineer, software engineer, wala kang gagawin, ikaw lang yung magsasabi kung anong gagawin. So, pwede yun, no? At madedevelop dyan yung positive thinking mo, no? Kahit wala ka pa doon sa sitwasyon na yun, hindi ka pa software engineer, pero habang sinosolve mo yung problems na meron ka, nagiging positive thinker ka, no? Hindi ka magne-negative thinker kasi ang negative thinking is yung feeling mo sa sarili mo, wala kang silbi, walang nagmamahal sa'yo, wala ka pang jowa, wala ka pang ganito, wala ka pang pera, no? And then, hindi mo magawa yung gusto mong gawin sa buhay, gusto mong pumunta sa pasyalan, wala kang pera, gusto mong mamasyal, no? Pinakamasaklap pa dyan is, yun nga, no? Na parang tingin mo sa sarili mo ay napakababa ng tingin mo sa sarili mo kasi wala kang natututunan. Well, nasa sa iyo yan. Kung gusto mo mag-stay sa ganyang kalagayan, no, nasa sa iyo yan, no? Nasa sa iyo yan. Pero ang advice ko sa iyo, at yun nga ang pinaka-tema natin ngayon, is mag-aral ka ng skills. No? Hindi mo kailangan
ng napakalaking pera para gawin yan. Kailangan mo lang time, sipag. Oras, sipag, tiyaga. Yan lang, no? Tatlo lang. Oras, sipag, tiyaga, no? Para ma-develop yung skills. Kasi kung wala ka niyan, wala kang sipag, well, anong aasahan mo sa buhay? Siyempre, pag tinamad tayo, anong mangyayari dyan, no? And next dyan, of course, yung goal sa learning natin, bakit natin gustong matuto is because yung ating income. No, yung income, hindi siya, ang ibig sabihin dyan, hindi siya yung basta kumita ka lang, no? At least, kunyari, nag-aral ka ng technology, nag-aral ka ng coding, and then ngayon, sinweldohan ka ng 30,000 per month. Each month, tumatanggap ka halimbawa ng 30,000 plus, may mga benefits ka pa. No, maganda yun. No, maganda ang sitwasyon na yun. Ang sinasabi nating income is ito yung income generation, no? Hindi ka lamang sumusweldo, kundi nagge-generate ka. Iba kasi yung sinusweldohan ka kasi tauhan ka. Part ka ng company, tauhan ka doon sa sweldohan ka. So darating kasi yung time na pwedeng malugi si company and then mawawala si company. Then mag-a-apply ka ulit bilang tauhan. Hindi ganun. Ang ibig ko sabihin ay magge-generate ka ng income kasi kailangan kanila. No, meron ka pang work, meron nang nag-offer sa'yo na lipat ka sa amin kasi kailangan namin ng web developer, programmer, software developer. Kailangan namin ng ganito, ng developer ng WordPress. Pwedeng ganyan, no? So, sabihin nila, dito kami sa US, gusto mo bang sumunod? Gusto mo bang pumunta rito? So, nasa iyo ang choice, hindi bilang isang tauhan, kundi somebody who can solve problems sa businesses. At hindi masama na lumipat ka ng kumpanya, hindi masama yon. No, kasi yung kumpanya nga nagtatanggal tinatanggal nila yung mga tao. So, kapag nakita nila yung tao, hindi maganda yung trabaho, tanggalin, no? Tinatanggal, papalitan. Ngayon, sa case mo, bilang developer, bilang software developer, WordPress developer, software engineer, web developer, kahit na anumang developer yan, sa case mo, kinukuha ka nila hindi dahil pinapirate ka nila, hindi, kundi dahil sa iyong expertise. No? Pansinin niyo mga doktor, 'di ba? Wala namang I'm not saying alam ko lahat in regards diyan, no? Pero mapapansin niyo sa doktor, hindi lamang siya sa isang ospital nakastay. Meron siyang clinic, meron siyang meron siyang time schedule sa isang ospital, sa next na ospital, ganitong ospital. So, anywhere na gusto niya, pwede siya sa abroad, pwede siya sa... So, pwede natin sabihin na ganon din ang sitwasyon kapag ikaw ay naging developer. Nasa sayo talaga yung decision, yung time, kanino ka mag-commit, no? At ilang years ba ang contract mo? So, nasa sayo lahat yan. No? So, depende na sa inyong pag-uusap. So, ang ibig lang sabihin natin dito is makakapag-generate ka ng income at magkakaroon ka ng financial stability. Bakit? Kasi ikaw mismo yung nagde-decide kanino ka mag-apply, kanino ka mag-work, o ikaw ba ay work from home or magde-develop ka ng mga application na ibebenta mo online. So, ganon. And of course, dahil financially stable ka, of course, meron kang food security. Ibig sabihin, tiyak kakain ka araw-araw at the same time sa family mo. So, magkakaroon ka ng stability sa financial and then the same time security sa food. And then, hindi lang yon, leisure din. Leisure and activities. Ibig sabihin, dahil hawak mo yung time mo and you have the majority of that decision kung ano mangyayari sa buhay mo bilang developer, is pwede kang sa isang panahon mamasyal, sa isang panahon ay magkaroon ka ng hobby, ng interest, no, sa mga ibang mga bagay, sa sports, sa health, no, sa improvement ng iyong sarili, other activities kasama ang pamilya. So, nasa sayo pa rin yung decision na yun. Hindi ka malilimitahan na kapag sinabi ng company na bawal ka muna magbakasyon, bawal ka muna pumunta doon, hindi kita papayagang lumayo, hindi ka pwedeng magbakasyon. Meron kasing ganong cases, papaalam ka ng leave, hindi ka bibigyan, no? Pero kapag ikaw yung developer at ginagawa mo na maayos yung trabaho mo, pwede ka magsabi, sir, pwede bang work from home muna ako for 1 week?
Yes, pwede. Kasi plano ko pumunta kami ni ng aking jowa sa ganito, dadalhin ko si laptop. So habang nandun kami is work from home muna kami. Doon kami sa relatives niya, sa parents niya, so mag-stay kami doon. Ganon, malapit sa beach yun, ligo sa umaga, trabaho sa tanghali. So, nasa sayo pa rin lahat yon, nasa sayo yung kumbaga decision na yan because of your skills sa technology, no? So, magandang gawin 'yan. Magandang gawin 'yan part ng ating goal in learning technology. So, bakit sa technology, no? In-encourage ko kayo na sa technology tayo mag-invest ng time, effort, and money. Bakit? No? Kasi ang technology is continuously developing. Ibig sabihin, ay kung anong meron technology tayo, hindi yan natitigil diyan, no? Hindi siya parang stagnant na kapag natutunan mo si ganitong skills, okay na yan. Hanggang sa tumanda ka, yan na yun. Hindi po ganyan ang technology. Ang technology, once na nag-start ka sa isang programming language, sa susunod na taon o sa susunod na taon, is magmamigrate kayo to another programming language or framework. So, hindi nag-steady ang technology. Yung ating, kung naalala nyo, yung beeper, ewan ko kung inabutan niyo yung beeper, wala pang cellphone nun. Beeper muna, nagkaroon ng cellphone, malalaki yung mga mobile phones dati, lalaki, ganyan, no? Telepono siya actually, yan tawag namin telepono yun, pero wireless. Wireless phone, no wireless. Yung pwede mong bitbitin yung telepono kahit saan ka pumunta. Wireless. No, tapos may handheld siya, ganyan. Pwede mo i-detach no sa kanyang sa base niya, then dali mo sa loob ng bahay lang, hindi mo pwede labas kasi mawawala yung signal. Meron design na nilalabas nila yung telepono nila, pwede na dalhin kahit saan. May dala silang charger na battery pack, may battery pack siya, charge mo dun. So ngayon tingnan natin, no, ngayon ang charger natin ngayon sa loob lamang ng ilang minuto full charge na kagad yung cellphone natin, at may built-in na magagandang camera na. Dati nakaseparate yung camera kasi iba yung resolution, pangit yung resolution dati sa camera na cellphone, pero ngayon halos nagkukumpit na sila with other high-end cameras, no? Depende sa model. Yun nga sinasabi natin, ang point natin dyan is because technology is continuously developing. Hindi pwedeng matapos siya ng ganun lang, steady na siya doon, hindi. At yung technology, sabi nga natin dito, is the process. Ibig sabihin nito natin dito is yung technology, siya ang nagpo-proseso ng lahat ng bagay halos ngayon. Dati, typewriter lang, ilalagay yung information mo, itatype sa isang papel, and then lalagay sa isang lalagyan, bin, tapos kapag titingnan yung records mo, halongkatin lang ganun. Diba? Halong hanapin, Michael, asan dito? Ganyan, diba? Ginagawa pa rin naman yan hanggang ngayon. Pero ngayon, iba na, nasa software na, no? Nasa company software, and hindi lang ngayon sa company software, nasa Google na, nasa cloud computing na, no? Nasa marami pang mga databases online. So, ngayon, pwede mo na ma-access sa cellphone, no? Lahat ng bagay na gusto mong malaman. Andito na lahat, nandiyan na si ChatGPT, Copilot, etc. Na dati ay nagtatanong lang tayo sa librarian. Pupunta ka ng library, tatanungin mo, hello po ma'am, saan po dito yung mga books na about technology, architecture, ganyan. Punta ka doon sa shelf na yon, doon sa ganito. Ito yung kanyang yung pinaka, yung directory, siya mo siya makikita, puntahan mo lang doon. So, ganun ginagawa natin. Pero ngayon, type mo lang sa internet, lalabas na sa yung screen. No? At hindi lang yon, yung pag-develop ng mga machine, mga kotse, ng mga appliances sa bahay, cellphone, lahat yan, technology ang gumagawa. Okay? So, kailangan maganda ay matutunan natin yung part na yan kasi hindi yan matatapos. At lagi kang may trabaho kasi hindi naman lahat ng tao mahilig sa technology. Yung reason nga kung ba't ka nanonood ngayon, isang magandang reason yan na interesado ka sa technology, nanonood ka ng video na to, na para sa iba ay boring, no? Totoo po yan. Sinasabi ng iba, ang technology o itong coding, programming, boring yan. No, mas boring yung walang gagawin.
Pag wala kang gagawin, nakaupo ka lang, nanonood ka, naglalaro ka, mas boring yon, ano? Mas nasasabi ko on my point of view. Sa point of view ko, pag wala kang ginagawa, mas mataas yung risk na magkaroon ka ng depression. Wala ka kasing ginagawa eh. Iniisip mo lagi yung kakulangan sa buhay, bakit wala ka nun, nakahiga lang tayo, nagmumuni-muni, puro sa kakamuni-muni natin, nagiging advanced na tayo sa mga bagay, nagiging negative na, kahit walang problema na nagiging negative tayo. Kasi paano yung isip lang eh. Isip ng isip, kahit hindi pa nangyari, nag-iisip tayo, so nade-depress tayo. Pag open pa natin ng cellphone, nakikita natin ibang masaya, nagpupunta sa ibang lugar, ganun, tapos tayo nasa bahay lang. So, ang lakas ng maka-depress niyan, no? Kapag wala tayong ginagawa. While kapag meron tayong something na ginagawa like technology, pwede tayong gumawa ng robot dyan, pwede tayong gumawa ng, kung mahilig ka sa anumang bagay, pwede mong gawing automated yan, no? Kung mahilig, kung anumang bagay yung lagi mong ginagawa, no, i-develop mo lang, and then pwede mo siyang gawing robot, no? Na ano nga ba yung ginawang bagay na na-improve? Na itong washing machine na lang eh, 'di ba? Hanggang ngayon. Dati ano lang 'yan, no? Simple lang yung washing machine dati, pero ngayon fully automated, kulang na lang isampay, no? Yung iba, I think meron na lumabas na taga-tupi ng ng damit. No, ginagawa 'yan sa mga hotel, no, yung mga hotel na automatic nakatupi na yung mga bagay na nilabahan, no? So marami pwede tayo develop at yung ating pag-iisip, imbis na mag-isip tayo ng negative, mag-isip tayo ng i-imbentuhin natin, mag-isip tayo ng mga bagay na makakatulong sa mga tao, at siyempre of course is pwede natin ibenta, no? So technology is the future, at kung tayo ay mag-aaral ng technology, hindi tayo mawawalan ng trabaho basically, no? So ano pa? So why learn coding? Bakit naman coding ang advice ko na aralin natin? Though hindi lahat ng tao mahilig dyan, at of course sa unang tingin, pag tiningnan mo yung code na hindi mo maintindihan talaga, no? So bakit kailangan yan ang i-discuss ko dito? That is because yun nga, sa nasabi ko, kakaunti lang talaga may interest. At siyempre dahil wala diyang masyadong hindi masyadong masaya dyan sa coding, nakatingin ka lang sa computer mo, and kada type mo, nagkakamali ka pa ng spelling, then magkaka-error ka bandang uli. So, boring, nakaka-boring yan, no? Pero once na ikaw ay naging successful sa pag-create niyan, paggawa niyan, at naging familiar sa iyo lahat ng ginagawa dyan, is pera naman yan, no? Biruin mo, no? Kagaya sa aking personal experience, no, medyo habaan ko lang ng konti yung aking share. No, nung panahon na nag-aaral ako, nung unang panahon pa no, lumalabas na yung age. Nung panahon nag-aaral ako, ano, kasi working student ako dati, no. Nag-work ako sa mga fast food chain, no. Ayoko na banggitin yung pangalan, mga fast food chain. Marami sila, no. Naging stockman ako, naging kitchen crew, naging itong dito sa dining crew, no? So naging waiter din ako. At hindi lang 'yon, hindi pa ako nakontento. Nag-construction din ako, construction worker. Nagtanim din ako ng kamote, nagbunot ng kamote, ano pa ba? Ano pa ba yung mga ginawa ko? Ang pinakamahirap na naging work ko talaga is construction worker. No, in the sense sa physical, kasi ako payatot talaga ako eh. Nung ako ay high school, yan, college, payatot ako talaga, payat, no? Pero medyo ngayon nga, namamayat na naman ako, pero for health reason naman, ayoko naman tumaas yung aking dugo. So, nung panahon na yun, dahil payatot ako, biro magpapala ka, maghahalo ka ng semento, magpupukpo ka ng mga bato na kailangan durugin, no? Ginawa ko yun, hindi dahil wala akong pera nung time na yun. Kundi ginawa ko yun, kasi gusto ko ma-experience ano yung hirap na pwede kong maranasan para ma-compare ko yung mga bagay. Kasi by that time, nagka-college din ako, and then meron akong work sa restaurant, food chain, mga food chain. And then sabi ko, mahirap maghugas ng plato, mahirap mag-prepare ng table, mahirap mag-entertain ng customers. Ayan, then
sa gabi mag-aaral pa ako, no? So, madalas kapag nagdi-discuss yung professor namin nung time na yon, natutulog lang ako sa likod. Pagising ko, tinatanong ko yung mga classmate, anong assignment? And then, kinabukasan, nangungopia na lang ako. Sorry, medyo, ano na naman, medyo tutuyo naman ating boses. So, ang reason ko dun, is gusto kong maranasan pa, ano naman yung work ng construction worker. No? So, ayan. So, tinry ko siya for several months. Talagang halos matumba ako dahil payatot nga ako no. Talagang sinasabi ng mga kasama ko, Mike, kaya pa ba? Sabi ko, kaya pa. Sabi niya, doon ka na lang sa kabila, doon ka doon ka na lang gumawa. O, sige, doon na lang ako. Tapos, semento, ganyan. So, doon ko na-realize na pwede ako mamili. Alin doon ang pwede kong maging trabaho. At, kasi lahat sila mahirap, pero merong level ng hirap. May physical na hirap, merong mental na hirap. So, doon ko naisip na, doon ako sa medyo kaya ng katawan ko. So, nag-aral tayo ng electronics, then programming, programming, and then, yun nga, pinag-combine ko yan, web development, diyan ako nagtayo ng foundation ng aking learning until now. No, more on coding, more on technology, kasi, ang technology, once na hindi ka interesado talaga dyan, wala ka talagang magiging part dyan, kundi mag-iiba ka talaga ng mga field. Pero noong una, parang ayoko. Pero sabi ko, sa lahat ng work na naisip ko, na naranasan ko, ito yung madali. So dito ako nagtiyaga. No, dito ako nagtiyaga. At ito yung kinakaya ko na sa physical, no, sa physical ko. So pagkatapos mo gawin ng isang bagay sa technology, sa schedule, kasi dati nag-factory din ako. Nag-factory technician, engineer, no? So naging engineer tayo sa company, kahit hindi ako engineering graduate, hindi ako electronic engineer graduate or electrical, pero engineer yung title ko kasi nga because of my knowledge and skills, kaya ko mag-troubleshoot ng mga machines because of my electronics background, computer background, no? So na tayo doon na promote. Then nakapansin ko na pagkatapos kong mag-work, ayan na, susweldo ka na lang, ganon. Yun nga lang, yung sweldo ay hindi ako satisfied, no? So kailangan kong mag-iba, no, ng dinaanan, no? So hanggang sa ito na nga, dumating na tayo sa web development, software engineering, no? Hindi ito biglang isang araw ganito na ako. At masasabi ko in regards to success, kung ang success, ang definition ng iba ay pera, hindi yun. Hindi ko na-achieve pa yun. Yung kunyari ay milyonaryo na ako ngayon because of my kung ano yung aking skills, milyonaryo na ako. Hindi ganun kasi magastos din ako At iba yung principle ko pagdating sa money, no? Medyo maaaring magkaiba tayo, no? Pero iba yung principle ko. Well, later siguro i-share ko sa inyo. No, yun nga yun, kaya in-encourage ko kayo na mag-start sa technology is because yung level ng hirap. So dito, medyo maaring sa una mahirap mentally. Kasi isipin niyo yan lalo na itong programming language, mahirap yan, no? Mahirap yan in reality. Para sa ibang content creator o sa mga content creator, parang pinadadali nila kung anong programming. Pero habang tumatagal, mapansin mo, mahirap talaga yan, So, sa Learn Computer Today, dito sa atin, nag-devise ako ng isang paraan na kung saan from easy level hanggang dun sa advanced ay masusundan natin. And then, ang dulo ng ating learning is more on create your own project. No, gumawa ka ng sarili mong project. Kasi, so magitan ng pag-create mo ng project by using our guide, meron tayong guide, at nakapag-create ka ng sarili mo, mas madali na yung kasunod. No, makakagawa ka na ng napakaraming projects, at pagdating mo sa actual, is madali na. Sapagkat, nasanay ka na sa pag-create ng projects. No, so may isang tanong siguro pwede natin i-discuss din.
about technology, coding, which programming language to learn. So, ito yung madalas na makikita nyo sa YouTube, no? At even sa Facebook. Anong una daw programming language to learn? Well, ang unang dapat mo i-consider when learning programming languages is kailangan isipin mo ano yung madalas ginagamit ng mga kumpanya. Hindi yung sikat, hindi yung pinakasikat ha. Kasi ganun ang mindset ng content creators ngayon, hindi naman lahat. Na sinasabi lang, ay unahin mo to, React, ganito, ganyan, eto unahin mo, ganyan. Kasi yan ang sikat ngayon. No? Hindi ganun ang dapat na approach. Kundi i-research mo ano ang madalas na ginagamit ng mga kumpanya sa kanilang system. Kasi once na alam mo yung kanilang system, ano ginagamit nila at pinag-aralan mo yun, once na nagkaroon ng hiring, edi pasa mo yung application mo. Sir, ma'am, ito po yung aking portfolio, ito yung aking project using Python, using JavaScript. Medyo master ko na po ang JavaScript. Okay, so JavaScript ang ginagamit namin. Sige, try ka namin. O pag try sa'yo, nakita nila, marunong ka, hired ka na. Ganun lang makasimple yun eh. Pero kahit na mag-apply ka, ang ganda ng portfolio mo, resume mo, ang ganda. Ganda ng pagkakagawa. Ang galing mo magsalita, ano? Ang dami mo pang pangako. Pero pagdating dun sa actual, hindi ka marunong. So, bakit ka nila i-hire? No? So, bakit ka nila babayaran lalo? No? So, hindi siya ganun. Hindi dahil sikat yung programming language na yun, doon ka na. Hindi. Alamin mo kung ano yung ginagamit ng mga kumpanya. At madalas yan, mamaya, tingnan natin. Then, next is yung programming language with active support and development. So, once na nakita mo, ito yung kanilang ginagamit na programming language, sabihin na natin JavaScript or sabihin na natin Java o kaya Python, no? Kailangan tingnan mo yung support. Meron bang support yan? Patuloy pa ba na-develop yan? May mga version ba yan? So, kumusta yung community dyan? Nasaan yung mga founder? Kumusta yung mga, dyan, yung meron bang mga groups na yung sinasalihan? Hindi sa Facebook ha, yung group mismo na kunyari Python, yung kung sino yung founder niya, tapos meron silang circle, may mga organization sila, doon ka sumali. Hindi yung nasa Facebook kasi sa Facebook, madalas founder niyan yung hindi naman talaga connected. Halimbawa sa Kotlin o kaya sa sabihin na natin kung ano man yan na framework, kailangan tingnan mo na sino yung founder and tingnan mo kung ano yung existing group na meron sila. Doon ka sumali. No, huwag ka sumali sa Facebook lang. Kasi sa Facebook lang, daming keyboard warrior dyan. So, maraming mga reactors dyan, mga reactors. So, hindi tayo mag-grow. Kailangan doon sa mismong community na nag-build certain framework. Okay? The next na i-consider natin sa ating learning is yung general use. Ibig sabihin ng general use, pwedeng gamitin siya sa maraming application like Python, pwede siya sa AI, pwede siya sa accounting, pwede siya sa kahit na anumang bagay, sa computer vision, etc. No? Marami siyang paggamit itong Python. No? Yung C#, ganun din, C++, ganun din. So, kailangan mo i-consider alin doon yung magagamit mo in the future kapag halimbawa merong certain application, halimbawa yung kunyari software, may naghahanap na magde-develop na isang software like for office o kaya for school, thesis, no, capstone, no? At siyempre kapag tumatanggap ka rin ng ganyang mga projects, magkakaroon ka rin ng additional source of income at kapag alam mo yung technology na yun, mabilis ka makakagawa. And babayaran ka nila agad. So, dahil alam mo na. At general use yung programming language na yan. So, ayun yun. Maganda Python pag-aralan sa isang bagay kasi ginagamit yan for machine learning. No? And ganoon din sa mga robotics. No? Meron na tayong Python for robotics. No? So, pwede siya i-consider, pwede siya i-research. Then, okay, so regarding muna dun sa teka, tingnan natin. Ito nga ba yun? Regarding dun sa teka lang. Regarding dun sa sikat na programming language, tingnan muna natin yung
nasa itong ating nasa YouTube. Okay, so dito sa Data is Beautiful, meron diyang most popular programming languages 1965 to 2022. Actually, meron itong 2023. Pero kasi hindi ko makita at this time eh. So, pwede nyo siya i-search sa YouTube. Ngayon ay tingnan lang natin yung 1965. So, makikita nyo dyan may mga list ng programming languages. Ayan, so ito 1957 to. Yan. So makikita nyo yung list ng mga programming languages, yung Fortran, COBOL, ALGOL, APL, Assembly, Basics, Lisp, C, Pascal. So ito yung pinakasikat dati noong 1967 ayon doon sa isang source. So pwede nyo siya i-verify kung tama. Fortran. So i-skip natin 1980. 1980 yung Pascal na dating hindi kilala naging masikat. Then next is Fortran, na mayagpag na ilang taon. Basic, C, COBOL, ADA, Assembly, ayan. So, i-pass forward natin 1992. So, ito na, naging sikat si C++, ADA, Pascal, Lumina, Fortran, Lumina na rin. COBOL, Lumina, 2004. Ito na si Java, sumikat. JavaScript, PHP, C, C++, etc., Python. Then, fast forward natin ng 2012, 2013, Java pa rin, JavaScript, PHP, Python, C Sharp, yung pa rin, Then, punta na tayo sa 2022. So, ito na si Python, JavaScript, Java, C Sharp, TypeScript, PHP. So, dito, mapapansin ninyo na every year ay merong masikat na programming language. No, at dito na mayagpag ng medyo matagal itong Python, JavaScript, Java, C Sharp. And then of course yung ating PHP. Then later on, siyempre lilipas pa yung mga panahon, yung mga sikat ngayon, possible sa next 10 years hindi na sila sikat. So ito yung tinutukoy natin na dapat hindi tayo dumepende doon sa kung ano yung sikat, yun ang aaralin natin. Kasi darating yung time malalaos sila, mapapalitan sila, magbabago yung kanilang sistema, mawawala sila sa linya. So, mayroong mas magandang madedevelop. So, ang kailangan natin matutunan is yung principle na ginagamit nilang lahat. At lahat naman kasi ng programming language, meron yung syntax. So, ang point ko dyan is, alamin natin, ano ba yung ginagamit ng mga kumpanya? And then, doon sa mga maraming gumagamit ng kumpanya ng particular language, yun ang aralin natin. And then, pag nag-apply tayo sa particular company, same ng knowledge na meron sila at kumbaga programming language na ginagamit nila, alam din natin. So, hindi mahirap mag-adapt. Yun lang ang point natin. So, wag tayo mag-steady lang kung sino yung sikat na programming language or framework. So, ito yung steps na siguro ma-define natin yung success in the end. Una, is dapat matutunan mo yung foundation ng technology na yun. Yung programming language na ginagamit doon, then frameworks, kung gusto mo mag-focus sa web development, ano ba yung mga foundation dyan? Kung gusto mo sa software development, ano ba dapat mong matutunan ng programming language? At ano yung pwede mong masterin or ma-familiar ka dapat? Now, once na dinaanan talaga natin tong foundation ng certain programming language or framework, ay magiging madali na yung mga kasunod na gagawin mo in that particular technology or stack. At kapag natutunan natin yung foundation na yan, medyo na-familiar na talaga tayo, dyan napapasok yung research natin. Ano ba mga best practices pagdating sa programming language na yan, yung paano ba natin yan magagamit, ano ba yung tamang paggamit. Then, doon na tayo mag-start ng pag-create ng ating project. And then, next dyan is mag-focus na tayo sa ating project. When it comes to focusing, kasi dito medyo nawawala din ako dito At yung karamihan din na nag-aaral, interesado sa technology, dito nag-fail. Bakit? Kasi
Yung social media ngayon, ibang-iba na kaysa dati. Ngayon, ang social media ngayon is more on viral content, mga content na minsan ay scripted, no? Para lang dumami yung views. At kapag ikaw ay nag-open ng social media mo, magkakaroon ka talaga ng interest panoorin yung iba. At ang nangyayari ay maghapon ka na pala doon sa Facebook. And then, nawawala na yung focus mo doon sa yung project, sa yung ginagawa, sa yung learning, nawawala na, nadadivert na sa mga sumasayaw na babae sa TikTok, mga entertaining reels, ganyan. So, nawawala tayo sa focus, nakakain yung time natin. Then, once nakapag-focus tayo, kailangan natin i-balance naman yung ating time with our family, no? Yung ating leisure, mamasyal, ganyan, kumain sa labas, no? Kapag kayo may budget, no? Kahit wala pa ng budget, konting budget, dapat mamasyal pa rin kasi nakakawala yan ng stress, no? Of course, i-balance natin yung time sa learning and then work and then business. Kailangan i-balance yan. At of course, idagdag natin dyan yung health, no? Health. Kasi ito yung major risk, health. May L yan, health, no? Kasi kapag ikaw ay hindi aware sa health mo, panay kakain ng chichirya and then inom ng soft drinks, imbis na tubig at pagkain at prutas, kumakain ka ng chichirya, yung mga mabilisang luto, mga burger, etc. ganyan, puro kinakain natin ganyan. Instead na tubig, soft drinks, juice, bumilang ka lang ng taon, no? Yung friend ko, hindi na siya umabot ng 40, patay na because of soft drinks, no? So, araw-araw soft drinks siya, hindi na siya nagtutubig din naman siya. But yung soft drinks siya ang dami. So, namayat siya naman, hindi na siya inabot noon ng 40. Meron mga bata ngayon, ganun din ang case. Bata pa lang, inooperahan na, no? And then lastly, itong define your success. Yung success mo sa buhay, ikaw na mag-define, no? Give your own definition of success. So, paano yun gagawin natin? Bigyan ko kayo ng idea, no? So, yung success na pwede mong i-define is pwede mo siya i-categorize. How many years ba yun? No? How many skills ba? Ngayong present condition, ngayong oras na to, na panood ka, ilang skills meron ka na? Kaya mo bang mag-program na? Kaya mo na mag-code? Kaya mo bang mabilis ka ba mag-type? No? Kaya mo ba mag-design? Anong skills meron ka na, no? Bukod sa matulog at kumain, ano pa yung kaya mong gawin, no? Financially stable ka na ba? Marami ka na bang ipon, no? Kumusta ang flow ng iyong income? Kailangan mo tingnan 'yan, no? Achievements, meron ka na bang natapos na project? May natapos ka ba na certain degree? Kung hindi ka nag-college, okay lang naman yon. Kung gusto mo rin mag-college, okay lang din naman yon. It doesn't matter kung alin doon sa dalawa. Ang tanong lang dyan, sa achievement mo ba, may something kang natutunan? Kasi kahit nag-college ka, wala ka naman natutunan. Well, stepping stone siya for, pag mag-apply ka ng work sa Pilipinas at sa ibang bansa, stepping stone yung college. At I always encourage doon sa mga kabataan natin, maging sa mga interesado mag-college kayo. Hanggang gusto ninyo mag-college, gawin ninyo hanggat mayroon kayong time, no? Oo, ngayon nga ako nagka-college pa rin ako ngayon, no? Okay. So, ano yung bago mong skills na natutunan? Meron ba? Kung wala, so kailangan mo tingnan 'yan. Next year, after a year, ilan na yung skills mo? Sa susunod na taon, i-assess mo ulit sarili mo. Stable na ba income mo? Stable na ba pera mo? Kung hindi pa, so improve mo pa rin. May achievement ka na ba? Meron ka na ba na-receive na certificate from certain institution like Learn Computer Today? Meron ka bang skills na develop? Natuto ka ba ng Python o anything? O kahit na rescue skills, kung ano man yan. Idagdag mo sa sarili mo yan kasi kasama yan sa pwede mong i-define na success. Kung hindi tayo gagawa ngayon and natunganga lang tayo sa bahay, tambay, pakain ni mama, ni papa, pakain lang, and umaasa tayo sa kung ano man pwede nating matanggap, yun na, mahirap yan, So, kailangan natin
maging self-sustaining, independent, yan, no? So, ang goal natin sa buhay, define mo. Ano bang goal mo sa buhay? Kumita ng maraming pera, mamasyal sa buong mundo, magkaroon ng maraming kotse, yan ba yung definition mo ng success? Maging masaya ang pamilya, no? Maging maayos ang health natin, masaya sa buhay, no? Kailangan i-define mo ano ba yung goal mo sa buhay. At magiging part doon, yung matututunan mong skills, no? Kahit na hindi malaki ba, kahit hindi malaki ang bahay, kahit walang sasakyan, meron sasakyan, i-define mo ano ba yung success. Kasi sa iba, pag sinabi mong successful ka, marami kang pera, no? Pag sinabi mong successful na yan, ibig sabihin marami ng pera, maganda na yung buhay, maganda ang bahay, maganda. Yun ang definition nila ng success, no? Pwede naman yun kasi success nila yun eh. Pero sa success natin, hindi natin pwede compare yung success nila sa atin. Kasi sa akin personally, ang success ko para sa akin para sa akin lang is ma-enjoy ko yung buhay. Ma-enjoy. Kasi anin mo yung pera, kagaya nung isang narinig kong pilosopo, sabi niya, personal ko siya narinig, sinabi niya sa akin, matanda na siya, mas matanda sa akin of course. Sabi niya sa akin, alam mo Michael, sabi niya, pangit din yung marami kang ipon sa bangko. Sabi ko, bakit po? Sabi niya, kasi hindi mo ma-enjoy buhay mo. Yung pera mo, nandun lang. Tapos ikaw, wala kang ginagawa. Nasa bahay ka lang, trabaho ka ng trabaho. O kaya, yun, sa bahay, trabaho lang daw siya, trabaho sa bahay. Sino mag-enjoy ng pera doon? Ng pera, di bangko. Siyempre, nasa kanila. Sabi niya, maganda pa rin, Mike, i-balance talaga. Meron kang ipon, at the same time, ini-enjoy mo yung buhay mo. Kung ano yung nakikita mo makakapagpasaya sa'yo, gawin mo. No, bilhin mo. No, gawin mo yung buhay mo at pera mo na ma-enjoy mo yung iyong buhay talaga. Kasi hindi naman natin alam yung buhay natin hanggang kailan lang. Well, ang ganda nung natutunan ko sa kanya, Kasi ganoon din naman ang prinsipyo ko kasi anin mo nga naman yung maraming pera kung hindi ka naman nag-enjoy sa buhay mo. Sabi pa nga niya alam mo yung ibang kakilala ko, no? Nakikinig lagi kasi ako sa matatanda. Alam mo yung kakilala ko, kung kailan sila matanda, sabi nung nagkukwento sa akin, kung kailan matanda na sila, saka sila mamasyal. Hindi na sila makalayo. Bakit? Kailangan na ng wheelchair, kailangan na ng mahina na tuhod, hindi na sila makalayo, hindi na sila makapasyal. Dapat bata pa lang, mamasyal na hanggat may budget, no? So, ang ibig naman niya sabihin, wag naman maging magastos, kundi i-balance, no? Kung gusto mo ma-enjoy yung buhay, enjoy mo talaga kasi hindi mo talaga alam kailan ka matatapos, no? Hanggang kailan yung dulo ng ating buhay. At sa akin, personal ko lang naman, kung saan ako tingin ko magiging masaya, na hindi kasasama ng ibang tao at hindi ko ikakasama, doon ako pupunta. Doon, hindi ako mahilig mamasyal actually. Ang akin is more on paano ko mako-cultivate yung thinking skills, tapos ma-enjoy ko yung time with family, and then ma-enjoy ko yung time with kumbaga sa paligid, no? Anong meron yung pwede kong pag-ubusan ng oras, no? At yung ma-enjoy ko yung buhay, yung makatawa ka. Kasi kapag hindi ka na nakakatawa, hindi ka na hindi ka na yung nakaka-refresh. Hindi mo na enjoy yung buhay mo. Nasa delikadong kalagayan. Kailangan mong mag-unwind. No, pahinga ka muna kung ano yung ginagawa mo, nagiging negative ka na. Huwag ka mag-resign kung ikaw ay nasa trabaho. Huwag ka mag-resign agad, ha? Humingi ka ng 1 week leave. Take it or leave it. Sabi mo sa boss, Sir, pwede ba ako mag-leave muna para akong nanghihina, ganito, ganyan. Gusto ko munang pahinga, no? Pag ayaw pumayag, di sabihin mo, Sir, pumayag kayo sa hindi, magpapahinga ako. Pag sinabi niya, papalitan ka namin, ipalitan nyo na. Kasi hindi talaga makakatulong sa iyo yun. Magtatrabaho ka tapos negative ka na, yung parang ang bigat-bigat na ng sarili mo. Ang end kasi niya, magre-resign ka rin eh. So, gawin mo na lang, humingi ka muna ng leave, 1 linggo. Kaya magmuni-muni ka, pumunta ka kung saan mang gusto mo magpunta, pahinga ka doon, mag-unwind ka. Doon mo makikita kung namimiss mo ba yung work mo.
Pag namimiss mo yung kasama mo sa work, namimiss mo yung pinagagalitan ka, namimiss mo yung mga bagay na ginagawa mo, pagbalik mo, masaya ka na ulit. Ha? Kasi na-miss mo eh. Sir, kumusta na? Huwag niyo mo naman ako tanggalin. Nagpahinga lang naman ako eh. No? Kasi kailangan mo yun. Kailangan mo ma-enjoy yung buhay. No? Yun. Next. Ano ba? Nakasulat. Ayan. No? So, sana tumanda tayo lahat ng maayos. No? Tumanda tayo ng masaya. No? Hindi kailangan mayaman. Pwede ring mayaman. No? Mayaman tayo sa kaibigan. Mayaman tayo sa financial. Mayaman tayo sa buhay. May bahay tayong sarili. Lahat yan pwede natin isama, no, sa goal natin at definition natin sa success. No, maayos yung pamilya, no, malaki bahay, nasa ibang bansa, no, pwede natin lahat isama yan at tingnan mo kung alin doon ang ma-achieve mo na mag-i-enjoy ka pa rin. Kasi mahirap yung pipilitin mo na ma-achieve yung mga bagay pero hindi ka makarating doon, hindi mo na na-enjoy yung buhay, natapos na buhay mo, patay ka na, wala, sayang. No, enjoy yun sa akin, enjoy natin yung buhay. Kapag yumaman tayo, di maganda. Pagka papunta na tayo sa pagyaman, di maganda rin. Basta enjoy mo yung buhay mo. Mahirap man tayo, o ano man yung kalagayan natin, mag-enjoy ka. No? At isama mo yung pag-aaral ng code, technology. Kasi, nandyan talaga, no? Yung work from home, pag ikaw ay developer, pag ikaw ay programmer, di mo kailangan mag-stay na sa office. No? Ano ka lang, pwede ka mag-schedule ang pagpunta mo sa office o kung nasa foreign country yung boss mo, so bahay ka lang. So, kailangan mo lang i-achieve yung pinapagawa. Gawin mo lang yung kailangan mong gawin. Then, ayun na. No, makakaroon ka ng time with your family almost all the time. No, mag-set ka lang na isang room kung saan doon ka mag-work, hindi ka maistorbo. After ng work mo, lumabas ka, then, yun. Be with your family na, no? Ano ba next? Yun. So, nasa sa'yo yan, how you will define your success. At doon sa iyong buhay, sa ating buhay, wala namang goal tayo talaga kundi mag-enjoy. And malaman natin yung purpose ng buhay natin. Kung nakikita mo yung purpose ng buhay ay para sa pamilya, sa Diyos, no? Kung nakikita mo yung purpose mo doon, ang importante may purpose tayo. No? At yung purpose na yun sa goal natin, tingnan natin yung saan mapapagaang yung pagtatrabaho natin. No? Kaysa doon sa level na mahihirapan tayo sa physical, mahihirap pa sa income, mahirap pa sa mga ibang proseso, huwag natin piliin yun. No? So, okay lang mahirapan tayo sa learning, pero later on is magiging madali na mga bagay. So, kailangan nyo i-consider yun. Ano? So, technology, yan ang isa sa mga magpapagaang ng buhay natin. Kaya, encourage yun na dyan tayo pumunta. Dyan tayo mag-aral. Dyan tayo mag-invest. No? Kasi lahat ng i-invest natin sa knowledge and skills, no, i-invest natin, is tayo rin yung aani. Sa atin din magbubunga, no? In the future. Okay? So, wag natin piliin yung mahirap na future. Piliin natin yung magaang at masaya at ma-enjoy natin yung buhay. Yun lang. Kasi share sa inyo, hopefully makatulong sa inyong personal life at ma-motivate kayo in doing technology. Okay, sa susunod ulit, mag-share ulit ako sa inyo. Bye-bye po.